Soy Maria Clara, ang simbolo ng dalagang Pilipina. Ano itong nababalitaan ko? Nais akong ipakasal kay Linares sa lalaking hindi ko naman mahal. Ang pwede, sir. Solo amo ay Ibarra. Wala akong ibang pakakasalan kundi si Ibarra lamang. Ay kasari solo ko na. Ibarra? Ibarra! May amor! Masaya ako. Nakita tayong muli, mahal ko. Ganun ka rin ba, mahal ko? Ngunit, bakit po ako iniwan, mahal ko? Bakit? Dahil ba sa kanya? Sandali lamang, mahal ko. Ano ang iyong pangalan, Binibini? Hoy, Edna! Ikaw ba ang bagong kasintahan ni Ibarra? Siya ay isang kaksil! Madre mia! May kailangan kang malaman, mahal ko! Perdóname, mi amor! Aking kami nagpalit ang iyong mga sulat kapalit na liham ng aking ina. Matawag, mahal ko! Matawag! Ipagkakasal ako kay Linares! Tunay kong ama! Si Padre Damaso! Ayoko, mahal ko! Ayoko! Comadrona saber la verdad que el mismísimo discípulo de la iglesia ha deshonrado a mi madre, el fruto del cual soy yo. Short ang sabi niya. Nagsabad na lahat. Si Padre Damaso ang aking ina. At ako ang naging duga. Ngunit, huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi nila makakasal kay Linares. Dahil bumuo na ang aking pasyon. Sino mo anak mo? Nabumaso
naman. Yes, Paano? The death of Jose Rizal came right after a kangaroo trial convicted him on all 3 charges of rebellion, sedition, and conspiracy. He was guided to his cell in Fort Santiago, where he spent his last 24 hours right after conviction. It was at 6 a.m. on December 29, 1896, Captain Rafael Dominguez read Jose Rizal's death sentence and declared that he would be shot at 7 a.m. the next day in Baguio. At 8 p.m. on the same day, Jose Rizal had his last supper. He heard a mass at 3 in the morning of December 30, 1896, a confession before taking the Holy Communion, took his last breakfast at 5:30 a.m. and even had the time to write 2 letters, one for his family, while the other letter was for his brother Pashan. This was also the time when his wife, Josephine Bracken, and his sister Josefa arrived and bade farewell to Rizal. A day before his execution, Dr. Jose Rizal was visited by his mother, Teodora Alonso, sisters Lucia, Josefa, Trinidad, Maria, and Narcisa, and 2 nephews. Rizal told Trinidad that there was something in the small alcohol stove that was given to Narcisa by the guard when they were about to board their carriage in the courtyard. At home, the Rizal ladies recovered a folded paper from the stove. On it was written an unsigned, untitled, and undated poem of 14 5-line stanzas, published it in the first issue of La Independencia on September 25, 1898, with the title, Ultimo Adios. Lahat ito, ano ba ang saysay? Ano ang kamali? Sa sakit ba'y iniwan ko lahat? Ang lahat ng mahal, sinikilang puso, inalay sa bayan. Ang lahat ng ito, ano ba ang silbi? Ang tinikon ko ba'y pawang pagsisisi? Sa lahat ng ito, anong mapapala? Bayan kong iiwan, magliwanag kaya. Ako'y tutok. Sana mga dahon ng puno hindi gagalaw nang walang pumas ng Panginoon. Narcisa, bahala ka na kayo. Kailangan lang mo. Mayroong liham sa lamang. Adios, patria adorada, Rayon del Sol querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido eterno. A darte voy alegre la triste mustia vida, si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la tierra por tu bien. Adios, kapatid magulang, kabiyak ng aking diwa, kababatang kaibigan, sa tahanang natangay, sa nakakahapong araw, salamat at himlay na. Adios, tayong magiliw, aking sinta, ligaya, mga mahal, paalam, kapahingahan.
mamatay. Adiós, padres y hermanos, grosos de la armonía, amigos de la infancia, en el perdido lugar. Gracias que descanso, de paz y gozo día. Adiós, luz extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres. Morir es descansar. Kapatid! Kailangan ka ng katipunan! Mga kasama! Kanina ba naghintay ang Supremo? Tayo na! Leaders of the society for a general assembly. They were to meet at Balintawak to discuss the steps following the discovery of the Katipunan, which spread throughout Manila and the Visayas. That same night on August 19, 1896, Bonifacio, accompanied by his brother Procopio, Emilio Jacinto, Teodoro Plata, and Aguedo de Rosario, slipped through the cornering Spanish sentries and reached Balintawak before midnight. Pio Valenzuela followed them the next day. On the 21st, Bonifacio changed the Katipunan code because the Spanish authorities had already deciphered it. In the afternoon of the same day, the rebels, numbering about 500, left Balintawak for Cancun, where Apolonio Salson, a Katipunero, gave them food and shelter. In the afternoon of August 22nd, Mario! Procopio! Nalaman na nila kung saan tayo nagpupunta. Kailangan natin umalis dito! Oriam, huwag kang mag-alala. Lalaban tayo! Aquino, who was later called the mother of the Katipunan, Bonifacio asked his men whether they were prepared to fight to the bitter end. Despite the objection of his brother-in-law Teodoro Plata, all assembled agreed to fight to the last. That being the case, Bonifacio said, "Bring out your cedulas and tear them to pieces to symbolize our determination to take up arms." The men obediently tore up their cedulas, shouting, "Long live the Philippines!" This event marked the so-called cry of Balintawak, which actually happened in Pugatlawan. Katipunan! Magsitayo kayong lahat. Makinig kayo at mahalaga ang mga sasabihin ko. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-agi. Isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Sa labanang ito, para sa ating kalayaan! Walang piper ulan sa isang bayang nagsusuligan at naghahanap ng liwanag ng kinabukasan. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, ay sisimulan na natin ang revolusyon! Ilabas ninyo ang mga sedula at pagmasdan ang munting papel na ito, ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Panahon na upang wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya sa ating ilang bayang Pilipino. Katipunan! Kulang man tayo ng sandata. Malakas man ang baril at kanyar ng mga Kastila, ay mas malakas pa rin ang alingaw ng ating mga sigaw! Kaya habangan ang ating lalakbay.
ilang araw man ang dumating, o kahit na ilang libong tag-ulan man ang sumapit, hindi tayo titigil! Hindi tayo titigil! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo hanggang sa uling nila. Tama! Hindi tayo magpapalupi. Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tama! Tayo ang nagmamayari sa lupain ito. Sa atin ang bayan ito. Bayang ito! Para sa kalayaan. Para sa lahat! Sabay-sabay natin punitin ang ating mga sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang kataas-taasan! Kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Kalayaan! Sana yung binato kong dahil ko. Inulit ko na. The Song of Freedom. La canción de la libertad. The Philippine Declaration of Independence occurred in Kawit, Cavite on June 12, 1898, between 4 and 5 in the afternoon in Cavite, at the ancestral home of General Emilio Aguinaldo, some 30 kilometers south of Manila, where
Casas. Once again, the only running historical interactive theatrical show in the Philippines that can only be found here at Las Casas, Filipinas de Acuzar. We are